Una sa lahat, kumakalat online ang video na yan sa labas ng isang paaralan sa Naga City. Salitang sinuntok ng 3 estudyante ang kapwa nilang mag-aaral na nakapiring pa. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung bahagi yan ng initiation rites ng isang fraternity. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Barko ng Pilipinas muling binangga ng China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal. Sira ang plan nila. Huganting si Pastor Apollo Kibuloy, tinutugis pa rin ng mga otoridad sa Davao City. Abogado ng Kingdom of Jesus Christ at mga pulis nagkainitan. Nang dahil umano sa selos, 2 nagiinuman sa Malabon, pinagbabaril. Matapos ang mainit na alitan, lalaki pinagtataga ng kainumang tanod sa Ormoc City, patay. Pagguho ng bubong ng simbahan sa Brazil, sa pool sa CCTV, 2 patay. Miss Universe 2018 Catriona Gray ninakawan sa London at binasag pa ang sasakyan. At global pop group na Cat's Eye bibisita sa bansa ngayong Setyembre. Yan pong napapanood ninyo ang aktwal na pagbangga ng isang Chinese Coast Guard ship sa ating barko. Kuha yan mismo ng isang crew sa BRP Teresa Magbanwa sa may Escoda Shoal. Pinalibutan pa ng mga Coast Guard vessel ang Teresa Magbanwa bago pa ulit-ulit na binangga. Ayon naman kay PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mabuti na lang at walang Pinoy na nasaktan sa insidente. Inaalam naman ng kabuuang pinsala na inabot ng BRP Teresa Magbanwa. Ito na ang 5 beses na hinaras ng China ang ating pwersa ngayong Agosto. Abril pa nang i-deploy sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang iligal na aktibidad ng China. Depensa ng Beijing, iligal ang pagpapatrolya natin doon kahit malinaw na pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Para sa ibang detalye, patuloy lang na tumutok dito sa News 5. Hindi magpapaawat ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo bukas. Yan at kahit patuloy ang mga pulis sa pagtugis sa kanilang founder at leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, makibalita tayo kay Gary De Leon live mula sa Davao City. Gary, magkakaroon ba ng programa dyan bukas ang KOJC kahit may mga pulis sa loob ng kanilang compound? Tama ka, Jess, kahit ano raw mangyari, tuloy ang event ng KOJC sa araw ng bukas dahil marami pa raw ang dadayo sa kanilang mga grupo bukas dito. Pero bago nga nangyari yan, yung statement na yan ay nagkaroon ng iringan ang KOJC at ang mga pulis na naman kanina. Jesus Christ at mga pulis. Matapos paskil ng PNP sa bakod ng KOJC compound ang mga wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Pambabastos daw sa kanila ang poster na nag-aanyaya na naman daw ng galit na pwedeng mauwi sa kaguluhan. Nangyaring insidente kaninang umaga, tiyempo sa paghahanda ng KOJC sa ika-39 nilang anibersaryo bukas. Ayon sa KOJC, inaasahan nilang dadagsa bukas ang libo-libong miyembro sa Davao, kabilang ang mga delegado galing pa sa ibang bansa. Pero ang problema, okupado ngayon ng mga pulis ang katedral, pati ang mismong open grounds ng KOJC compound. Pati na rin ang mga kwarto at boarding house sa katabi nitong Jose Maria College na tutuluyan dapat ang mga bisita, okupado na rin ng PNP. Sa ngayon, off-limits ito sa mga miyembro ng KOJC, kaya hindi rin sila makapasok sa loob. Ayon naman sa PNP Region 11, nirerespeto nila ang religious activity ng KOJC. Pero pag-uusapan pa raw ito ni General Torre at Atty. Torion kung papayagan na sa loob ng compound idaos ang mga aktibidad bukas. Ang sigurado naman daw, hindi naman daragdagan ang may 20,000 pwersa ng PNP na i-deploy dito.
Alam mo, Jess, sa ngayon na inaasahan na nga natin na magkakaroon ng maayos na pag-uusap mula kay Atty. Torion at sa PNP kung matutuloy o hindi nga yung kanilang anibersaryo sa araw ng bukas. Pero bago yan, may paalala ang PNP. Sinasabi nila kay Atty. Torion na hindi naman daw sila nagdi-drilling at naguhukay sa loob ng KOJC compound. Jess. Nag-uulat mula Davao City. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa ibang balita, 2 lalaking nagiinuman ang pinagbabaril sa Malabon. Ang hinihinalang punot dulo ng kagasan, selos. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sugatan at may mga tama ng baril ang 2 lalaking yan nang isugod sa ospital sa Barangay Katmon sa Malabon, Biyernes ng madaling araw. Yan ay matapos silang pagbabarilin ng 2 lalaking sakay ng isang motorsiklo. Kwento ng isang biktima, nagiinuman lamang sila sa lugar nang bigla silang paputukan ng mga suspect. Bigla lang pong may uminto lang po eh. Uminto lang po, tapos bigla naman nagpaputok, ganun lang po. Sinabihan siya ng driver sir na barilin na. And gano'n, tapos bumaril lang po bigla sir eh. Hindi ko na alam kung nakailang baril na yun sir eh. Lang ako, nabingi lang din ako sir eh. Hindi ko rin alam nagawa ko eh. Nakaupo lang. Sa isinagawang follow-up operation, agad namang nahuli ang 2 suspect na edad 39 at 21 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon, inihatid umano ng isa sa mga suspect ang isang babae sa lugar kung saan nagiinuman ang mga biktima. Nagkaroon raw ng alitan sa pagitan ng mga biktima at ng isa sa mga suspect. Dito na raw naisipan ng suspect na bumalik para gumante at magsama ng gunman. Pagkatid ng babae, nagkaroon ng pagtatalo at binato sila ng bote. Kaya ang ginawa ng suspect, umuwi sa kanila sa Caloocan, tapos pagbalik niya rito, may kasama na siya. Konting pagtatalo tapos binaril na. Baka may relasyon po sila. Kaya ganun ang nangyari. Maaring ang dahilan, selos. Nakuha sa gunman ng isang kalibre 38 revolver na wala umanong lisensya. Depensa naman ng isa sa mga suspect, pinagtripan raw siya ng mga biktima at hinabol pa ng kutsilyo bago mangyari ang pamamaril. Pinagtripan kami sir. Nino? Ay, yung mga tambay doon. Pinagbabato po nila kami. Ha? Pinagbabato po ako. Nang? Tapos nabol po nila ang kutsilyo. Tumanggi namang magsalita ang gunman. No comment na lang po ako sir. Oo. Ayaw na po ako sir. No comment na lang po ako. Nasa kustodiya na ng Malabon Police ang mga suspect at mahaharap sila sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Dumating na sa Comelec warehouse sa Laguna ang mga karagdagang automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections. Pero bago gamitin, idadaan pa ang mga ito sa napakaraming pagsusuri. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mula sa container van, ibinaba ng mga tauhan ng Commission on Elections ang mga kahong ito na naglalaman ng mahigit 8,000 automated counting machines o ACM dito sa kanilang warehouse sa Binyan, Laguna. Ito na ang gagamitin ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Dumaan sa mahigpit na quality control ang bawat kahon kung saan isa-isa itong binuksan para makita kung kumpleto at maayos ang kondisyon ng mga laman nito gaya ng mga kable at adapter. Ang instruction natin, basta may nakitang may problema, reject na reject sapagkat baka maapektuhan yung performance ng mga makina pagdating ng araw na eleksyon. Sa kabuuan, higit 17,000 ACM na ang narito sa COMELEC warehouse. Mayroon pa raw karagdagang 7,000 unit na nasa ating customs na hinihintay mailabas. Lahat ng yan ay bahagi ng 110,000 ACMs na nirentahan ng COMELEC sa South Korean company na Miro Systems. Sa Disyembre, inaasama ipadadala dito sa bansa ang lahat ng mga yan. Sakali namang magkaproblema ang ACM na ipapadala sa 104,000 na presinto. Ayon sa COMELEC, meron silang naka-standby na 6,000 units. Magkakaroon din daw ng repair hub ang Miro sa bawat probinsya, bukod pa sa technician sa bawat eskwelahan. Dati-rati ang repair hub ng COMELEC Santa Rosa lang. Nasira sa Sulu ang makina, dadalhin sa Santa Rosa sa araw na eleksyon. Ngayon po hindi. Kung may magkaproblema, SD card man yan o yung mismong makina, madali po makukumpuni o kung hindi man, madadala ka agad sa mga repair hubs.
Pero bago raw gamitin sa mismong eleksyon sa 2025, dadaan muna ang mga ACM sa serye ng pagsusuri. Kabilang dyan ang hardware acceptance test na gagawin simula September 11 para masigurong gumagana ang mga makina. Imbitado dyan na ilang grupo gaya ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Bukod sa ACM, nakompleto na rin na Miro Systems ang delivery ng mga printer, server at laptop na gagamitin naman sa canvassing ng mga boto. Samantala, umabot na sa 3 milyon ang bilang ng mga bagong botante as of July 15. Yun nga lang, nasa 5.3 milyon na botante naman ang na-deactivate matapos nilang hindi bumoto sa nakaraang 2 eleksyon. Pwede pa namang humabol sa pagpaparehistro at pagpapareactivate hanggang sa deadline na September 30. Pero ayon sa COMELEC, hindi na nila i-extend ang deadline. Pag po kasi in-extend ang registration, may epekto po yan sa aming paghahanda. Pag na-extend ang registration, hindi namin mapa-finalize ang list of voters. Pag na-extend ang registration, hindi namin mapa-finalize ang clustering ng precinct. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Nilimitahan ng COMELEC ang bilang ng mga companion o pwedeng sumama sa isang kandidato sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Hanggang 4 ang papayagang sumama sa mga kandidato sa pagkasenador, habang hanggang 3 naman ang papayagan sa mga tatakbo sa ibang posisyon. Ayon sa COMELEC, nais nilang iwasan ang overcrowding sa mga venue ng COC filing. Sa October 1 hanggang 8 bubuksan ang paghahain ng COC. Umarangkada na ang bilangan ng boto sa idinaos na plebisito sa Caloocan City kanina. Kapag marami ang pumabor, hahatiin na sa 6 na bagong barangay ang tinaguriang most populous barangay sa Pilipinas, ang Barangay Bagong Silang. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Maagang dumagsa sa mga polling center ang mga taga-Bagong Silang Caloocan kanina kahit weekend para bumoto sa idinaos na plebisito kung pabor sila o hindi sa panukalang hatiin ng Bagong Silang sa 6 na bagong barangay. Mahigpit ang seguridad dahil may nakabantay na mga pulis at sundalo. Di gaya ng mga naunang halalan, manual ang botohan sa plebisito kanina. May naka-assign na polling precinct sa kada botante. Nakapaskil ang listahan sa labas ng mga school building. Pero ang ibang botante gaya ni Lola Loretta, nahirapan sa paghanap ng kanyang pangalan. Mahirap pero masaya. Tulad niya yun, nanihirap. Ang residente namang si Erlinda, kanina lang daw nabalitaan ang plebisito. Kaya imbes na mamalengke, bumoto muna siya. Ano lang namin na ngayon ang botohan. Kaya naman ako dumaan, mamalingki sana ako. Sa kabuuan, naabot sa halos 86,000 ang rehistradong botante sa Barangay Bagong Silang. Aminado ang Commission on Elections na hindi nila inaasahan na maraming residente ang sasali sa plebisito, kaya nagdagdag pa sila ng help desk sa 5 polling centers. Eksakto 3:00 naman ng hapon nang magsara ang botohan. Ayon sa COMELEC, mamayang gabi o bukas ng madaling araw malalaman na nila ang resulta. Yung boto naman ay yes or no lang, so medyo mabilis lang po yun. And po mga 12:00 mamayang gabi or mga 1:00, mayroon na po tayong resulta kung ano yung nanalo sa plebisitong ito. Nito lang Abril nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na maghahati sa Bagong Silang sa 6 na barangay. Mahigit 200,000 ang residente nito, kaya kapag marami ang pabor dito, matapos ang bilangan mamaya, minandato ng batas ang pag-a-appoint muna ng interim officials sa 6 na bagong barangay na papalitan na lang sa susunod na eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Umabot na sa 14 ang kaso ng Mpox sa buong bansa simula July 2022. Naitala ang huling kaso nito sa bayan ng Balayan sa Batangas. 5 naman sa mga kaso ng Mpox ang active cases. Ayon kay Mayor J.R. Fonda, 12 taong gulang na bata ang ika-14 na kaso. Pumunta sa Rural Health Unit ang bata noong August 22 dahil sa mga simptomas. Noong August 27, nakumpirmang positibo siya sa Mpox base sa test ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Gumagaling na raw ang bata. Nanindigan ng alkalde na walang lockdown sa kanilang bayan. Susunod, viral ngayon, estudyante sa Naga, salitang pinagsusuntok ng kanyang mga kaeskwela. Bahay ng negosyanteng tatakbo na mayor sa Iloilo, pinaulanan ng bala. At Miss Universe 2018, Catriona Gray, ninakawan ng basag kotse sa London, United Kingdom. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Patuloy na nang matagpuan ng mga pulis ang isang binatilyo sa Nueva Vizcaya matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman. Sa Naga City naman, iniimbestigahan ng mga otoridad ang navideoan na pambubugbog sa isang estudyante. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa pool sa viral video na ito ang halinhinang panununtok ng tatlong mag-aaral sa kapwa nila estudyante sa Naga City. Suntok sa likod, tagiliran at sikmura ang tumama sa bata. Sa dami ng suntok, hirap nang tumayo at halatang namimilipit na ang estudyante sa sakit. Pero rinig pa rin sa video na nagtatawanan pa ang kumuha ng video at mga kasamahan nito. Ayon sa Naga City Police, mga estudyante ng Camarines Sur National High School at Naga College Foundation Incorporated ang mga nasa video. Last week raw ito in-upload pero sa labas ng eskwelahan nangyari. Base po sa ating investigation po ng schools, na po sila, pinatawag na yung mga involved na students at identified na rin naman po nila, lalo po yung sa part ng victim. Hindi pa naman masabi ng mga pulis kung bahagi ng initiation sa fraternity o gang ang nangyaring pambubugbog. Pero ayon sa Naga College, nagsagawa na rin sila ng sariling investigasyon at ng psychosocial intervention sa mga nadawit na bata. Kinunde na rin ng Department of Education ang nangyari. Tiniyak nilang masihigpitan pa ang pagmonitor sa mga eskwelahan laban sa mga ganitong insidente. Patay naman ang 16 anyos na estudyante sa Kasibu, Nueva Vizcaya matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman. Nakahandusay pa sa damuhan ang katawan ng biktima ng datnan ng mga pulis. Sa investigasyon, lumabas na nag-amok ang biktima habang kainuman ang 17 anyos na sospek at 7 iba pa. Sinubukan siyang awatin ng sospek pero sinakal daw siya kalaunan kaya nasaksak niya ang biktima. Hawak na ng mga pulis ang sospek at pusang loob namang sumuko. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkakahiwalay na buy-bust operation. Kabilang ang higit 74 million pesos na halaga ng shabu na nakuha sa dalawang high-value individuals sa Maynila. Nasa Frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Arestado ang dalawang drug suspects sa bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group sa isang kondo sa Ermita, Manila nitong Huwebes. Pawang mga high-value individual ang mga suspect na sina alias Jeboy at alias Rodel. Nasabat ang 11 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 74.8 million pesos. Bukod sa droga na kumpiska rin ng mga bank deposit slip, ayon sa PNP, miyembro raw ang dalawang suspect ng malaking sindikato na pinapatakbo ng mga Chinese national. Sa Dasmariñas, Cavite, timbog ang 3 tulak ng iligal na droga sa bypass ng PIDEA nito ring Huwebes. Nakuha sa kanilang 100 gramo ng shabu na may halagang 680,000 pesos at 800 tablets ng ecstasy na may halagang 1.36 million pesos. Nakatakas naman ang isa pang kasamahan ng mga sospek. Sinunog ng mga otoridad ang mga marijuana sa isang plantasyon sa Sugpon, Ilocos Sur kahapon. Aabot sa 12,000 marijuana plants ang nagkakahalaga ng 2.4 million pesos ang natagpuan sa taniman. Walang naabutan na bantay ng plantasyon ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagmamakaawa na ang abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na lumantad na ang alkalde at harapin ang mga reklamo. Nakausap daw ng abogado ni Alice ang kanyang kapatid pero hindi raw niya kasama ang dating alkalde. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Wala po akong alam. Matapos pagdudahan ng mga otoridad sa umano'y pagsisinungaling sa kinaroroonan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, nagmakaawa na si Attorney Stephen David kay Go na lumantad o di kaya'y magparamdam man lang. I'm begging you to, siyempre we are worried, di ba, kung ano talaga yung kalagayan mo, especially your siblings. Kung you haven't contacted us for the past several days, 8 days or more than 8 days as of now, paramdam ka para hindi naman nag-aalala yung mga nagmamahal sa'yo. Dapat umanong maunawaan ni Go na hindi matutuldukan ng pagtatago ang kinahaharap nitong mga reklamo kaugnay sa iligal na pogo. The worst case is hindi kita maire-represent ng maayos. Kasi there are times kakailanganin ng pirma mo, notary, ang appearance mo sa court, DOJ. Sa huling report ng Bureau of Immigration, na-monitor si Go sa Jakarta, Indonesia. Pero dahil wala raw pruweba sa kinaroroonan ng dating alkalde, maging si David, nag-aalangan na rin sa impormasyon mula sa BI. It's better kung ilabas nila na nandoon, di ba? Kung, di ba, magpakita na ng proof of life na nandoon talaga sa Indonesia.
Aminado naman si David na nakausap niya ang kapatid ng dating alkalde na si Wesley Go. Hindi man umano sinabi ni Wesley ang kanyang lokasyon, pero tiniyak nitong hindi niya kasama si Alice. Punta naman po tayo kay Wesley. Kailan niyo po siya uling nakausap? Nag-i-inquire din siya kung kumukontak na yung si Mayor Alice. Kasi worried talaga siya kung saan yung kapatid niya. Pinangahawakan ngayon ni David ang huli nilang pag-uusap ni Alice Go nitong August 22. Nasabi raw ni Go na gusto niya na talagang lumantad pero may agam-agam siya sa kanyang seguridad. Sa huli nilinaw rin ni David ang mga patutsada sa kanya ng ilang opisyal tungkol sa umunoy pagsisinungaling niya sa kinaroroonan ni Go. Aniya, inuulit niya lang ang mga sinasabi ng dating alkalde tungkol sa kinaroroonan nito noong pinaghahanap na siya ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bantay panahon naman po tayo mga kapatid, magdala po ng payong lalo na sa mga nasa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA sa layong 555 kilometers silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Base sa Metro Weather, bukas ng gabi posibleng maging bagyo ang naturang LPA. Magdadala yan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Nakakaapekto rin sa weather system ng bansa ang southwest monsoon o ang hanging habagat. Dahil dyan, asahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Palawan at nalalabing lugar sa Visayas at Mindanao. Habang dito sa Metro Manila at natitirang lugar sa bansa, maulap na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan dahil naman yan sa localized thunderstorms. Inabangan ng mga manonood ang intense finale kagabi ng hit serye na High Street. Sinakripisyo ni Sky, played by Andrea Brillantes, ang buhay niya para iligtas si Gino na ginampanan ni Juan Carlos. Sa halip na si Gino, si Sky ang nabaril ni Tori na karakter ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana. Nabaril din ng mga pulis si Tori. Marami ring mga na-touch nang ipakita ang puntod ni Sky katabi ang kambal niyang si Luna, both played by Andrea. Sa kabila niyan, happy naman ang ending ng iba pang cast gaya ng tambalang Tim Poch and Roxy at Archie na parehong ikinasal. Eto pa, ninakawan si Miss Universe 2018 Catriona Gray habang nagbabakasyon sa London, United Kingdom. Sa Instagram story ni Kat, ibinahagi niya ang isang larawan kung saan basag ang salamin ng kanyang sasakyan. Ninakawan daw sila habang nagla-lunch bago pumunta sa airport. Nakuha raw ang kanilang passport at iba pang mga gamit. Traumatized daw si Kat. Wala nang iba pang detalye na ibinahagi si Catriona. Pero base sa mga post niya, nasa United Kingdom siya kasama ang pamilya. Susunod, bubong ng isang simbahan sa Brazil, gumuho, 2 patay. At global girl group na Cat's Eye bibisita sa Pilipinas sa September. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang lalaki matapos siyang tagain ng nakainuman niyang barangay Tanod sa Ormoc City. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Faith Del Mundo. Pinagtataga hanggang sa namatay ang 43 anyos na lalaking ito na nakainuman niyang barangay Tanod sa barangay Gaas, Ormoc City, Leyte. Pasado alas 10 ng gabi nitong Miyerkules. Sa dami ng taga,
halos maputol na rin ang kaliwang kamay ng biktimang si alias Naldo. Sa ulat ng Ormoc Police Station, nagkaroon ng mainit na alitan ng biktima at ang tanod na tumaga sa kanya na si alias Andoy habang nagiinuman sila ng kanilang mga kaibigan. Dahil dito, hinatid na nilang biktima sa bahay ng kanyang pinsan para magpahinga, kasama sa naghatid ng suspect. Nang makaalis na sila, bumalik daw ang suspect sa bahay na may dala ng itak at hinamon ang biktima ng away. Ayon sa pulis, nakapasok ang nasabing tanod sa tinutuluyan ng biktima. Dito niya na ginawa ang karumal-dumal na krimen. Pumasok yung suspect at saka doon pinagtataga doon sa loob. Yung kaliwang kamay niya po halos paputol sa ulo, maraming sugat sa ulo. Namatay ang biktima dahil sa dami ng dugong nawala. Agad namang inaresto ang suspect na tanod na mahaharap sa kasong murder. Bakas naman ang tama ng mga bala sa pintong ito ng isang negosyante na tatakbong alkalde ng Mina, Iloilo. Sa panayam ng News 5 sa Mina Police Station pasado alas 2 nitong madaling araw, nang pasuki ng hindi pa nakikilalang gunman ang rest house ng negosyanteng si Teodoro Tikboy Camarista. Pinagbabaril ng suspect ang pinto ng kanyang kwarto, kaya lumaban ng biktima at nakipagbarilan. Tumagal ng hanggang 7 minuto ang palitan ng putok at saka tumakas ang suspect. Natamaan din ang paa ng biktima. Ligtas naman ang kasama niyang asawa. Ayon sa pulis, may kasamang lookout umano ang nagtangkang bumaril kay Camarista. Patuloy pang tinutugis sa mga pulis ang gunman at ang posibleng kakonsyaba nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sinalakay ang isang illegal na pogo hub sa isang resort at hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nahuli ang higit 100 foreign national at mga Pilipino. Nakatanggap ng tip ang mga otoridad na may 13 dayuhan na nag-overstay sa lugar at nagtatrabaho ng walang permit. Tumambad sa raid ang mga computer, laptop at cellphone na ginagamit sa mga operasyon ng pogo. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng managot ang pamunuan ng hotel dahil hinayaan daw nitong manatili ang mga dayuhan. Sasailalim sa inquest ang mga dayuhan bago ipadeport. Binabayo ngayon ang bansang Japan ng Typhoon Shanshan. Sinabayan ng malakas na ihip ng hangin ang buhos ng ulan. Sa pinakahuling tala, 6 na ang namatay. Mahigit 100 na rin ang sugatan. Bukod kasi sa mga pagbaha, ilang insidente rin ng landslide at mudslide ang nangyari. Maraming flights na ang kanselado. Pati ang operasyon ng mga tren, apektado na rin ng bagyo, partikular na sa Nagoya at sa Shizuoka Prefecture. Heto na ang ikalawang bagyo na bumayo sa Japan ngayong buwan. Sa Brazil naman, gumuho ang bubong ng isang simbahan. Nasa pulpa sa CCTV ang aktwal na pagguho. 2 ang nasawi. 17 iba pa ang sugatan. Base sa investigasyon, nangyari pa ang pagguho sa gitna ng pamimigay ng pagkain sa mga mahihirap. Sinusuyod na ng mga rescuer ang lugar para alamin kung may mga natrap. Inaalam pa ang sanhi ng pagguho. Mga kapatid, kumpleto na ang 6 na koponan na maglalaban-laban sa paparating na 2024 PVL Invitational Conference. Magbabalik sa bansa ang Thailand volleyball team na EST Kola bilang ikalawang foreign team na sasabak sa Invitational Tournament ng PVL. Matatanda ang 2016 pa ang huling beses na lumaban ang Thailand team dito sa bansa kung saan naglaro sila sa Philippine Superliga o PSL Invitationals. Ngayon, sa pagsalang nila sa PVL, makakaharap nila ang defending champions na Kurashiki Ablaze ng Japan at ang mga local powerhouse teams na Akari Chargers, Signal HD Spikers, Creamline Cool Smashers at PLDT High Speed Hitters. Usapang basketball naman tayo mga kapatid, 2 koponan ang sabik na makabalik sa winning track ngayong gabi sa 2024 PBA Governors Cup. Sa harap ng Aquilino Pimentel International Convention Center crowd sa Cagayan de Oro City, magtatapat ang San Miguel Beermen at ang NLEX Road Warriors. Parehong galing sa talo ang 2 koponan. Ang SMB nabigo kontra sa Barangay Ginebra noong Martes, habang ang NLEX naman tinalo ng Rain or Shine noong Miyerkules. Sa ngayon, pareho silang may 2-1 record at tabla para sa second seed ng Group B. Papanood ang laban nila ngayong gabi ng live sa RPTV, sa PBA Rush at sa Pilipinas Live app.
Ipinagdiwang natin itong Agosto ang buwan ng wika. Pero ano nga bang totoong diwa nito? Alamin natin sa report ni Bea de Guzman. Ayon sa isang sawikain, ang di marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop o malansang isda. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At sa panahon ngayon, paano nga ba mahalin ang sariling wika natin? Wala, hindi ko pa mahal. Ngayon wala na eh. Talagang mahal mo yung wika mo, huwag mo ikaya. Gamitin mo para malaman nila na Pilipino ka. Nakasaad sa proklamasyon bilang 1041 na ang isang katutubong wikang panglahat ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan at kaunlaran ng bansa. Mahalaga ang naging papel nito para sa paggamit ng ating kasarinlan noong 1896. Bakit Agosto ang taon ng pagdiriwang nito ngayon? Dahil itinapat ito sa kaarawan ni Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang siyang itulo. Iba't ibang pakulo ang ginagawa sa mga paaralan ngayong buwan bilang paggunita sa ating kasaysayan at pagka-Filipino. Si Teacher Eileen, tuwang-tuwang makita ang kanyang mga estudyanteng nakikipagtalastasan. Napapansin namin na mahuhusay ang mga bata sa wikang English, pero dapat din natin silang turuan ng ating wika. Ang ating munang sariling wika ang ating ituro sa kanila dahil ito ang ating pangunahing wika ng pakikipagpalastasan ng komunikasyon sa ating mga kapwa Pilipino. Ayon sa Sentro ng Wikang Filipino sa UP Manila, ang wikang Filipino ay lente at salamin ng ating kultura. Ang pagkilala nito ay pagkilala din sa ating identidad bilang mga Pinoy. Ang hindi marunong mahalin ito, bakit masahol pa sa malansang isda? Ang tao lamang kasi ang binigyan ng Diyos ng kakayahan, kapangyarihan na mag-speech, magsalita. So, tayo lang yung may ganon. At kung hindi mo yun gagamitin at hindi mo gagamitin sa pagmamahal mo sa iyong wikang pambansa, ay ano yung magiging tingin sa'yo? Maraming inihandang mga aktibidad ang grupo para sa mga estudyante. Isa na rito ang Baybayin Workshop. Ang pagiging makabayan ay hindi lang dahil mahal mo ang bayan, kailangan kilala mo rin yung minamahal mo. Nagsisimula yan sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Kasama dyan ang mga salitang nabuo sa pagkakaisa ng ating mga ninuno. Kamukha ng baybayin, dahil conscious tayo na nag-i-exist ang baybayin, the more na dapat natin siya pakinabangan at gamitin pa. Paunla rin siya. Dahil nga kailangan sumabay din siya sa pagbabago para maging kapakipakinabang panglalo sa lipunan. Ang ilang mag-aaral, bagamat aminadong mas nasanay na sa Ingles ngayon, hindi pinapalampas ang pagkakataong patuloy na maisabuhay ang wikang Filipino. It's becoming an eye-opener po sa akin na kailangan ko po talaga siya gamitin in everyday use kasi syempre mother tongue ko po siya. Ang aking interest naman po ay naandon para mas mapalalim yung pag-iintindi natin sa wika natin. Paalala ng Sentro ng Wikang Filipino, ang wika ay likas na sumasabay sa panahon. Pero anumang ebolusyon nito, formal man o di formal, ay dapat nakasentro sa pagkakaisa. Ang pagmamahal at pagrespeto natin sa ating kapwa ay pagsasabuhay ng pagmamahal natin sa pambansang wika. Bea de Guzman, News 5. Susunod, global pop group na Cat's Eye, 3 araw na bibisita sa bansa. At sa viral yan, kwelang side view look-alike trend sa TikTok, kinaliwan ng mga netizens. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Good news, mga Pinoy icons, bibisita dito sa bansa ang global pop group na Cat's Eye. Bahagi yan ng kanilang Asia trip na magsisimula sa South Korea sa September 12. Susunod nilang pupuntahan ang Pilipinas sa September 17, 18 at 19. Pagkatapos ay bibisita naman sila sa Japan. Wala pang ibang detalye tungkol dyan. Kabilang sa grupong Cat's Eye ang Pinay Pride na si Sofia La Forteza. Last June 28 lang nang mag-debut sila sa mini-album nilang Soft is Strong.
Sa mga naghahanap dyan ng perfect diving spot, pwede niyong puntahan ang natatagong Under the Sea Paradise sa Batangas. Matatagpuan yan sa Barangay Ilihan sa dagat, malapit sa Ilihan Power Plant. Isa sa mga nag-dive na riyan, ang vlogger na si Alvin 1991 TV. Sa kanyang vlog, makikitang masigla at makulay ang marine life ng diving spot na yan. Ibig sabihin daw, maganda ang kalidad ng tubig dagat sa lugar. Kaya sa mga mahilig sa weekend diving, eto ang perfect Under the Sea experience para sa inyo. Nikki, Andre, eto, medyo palakasan lang talaga ng loob. Kaya nga eh. Okay lang to, walang manguhusga dito. No judgment. Hindi, ang viewers natin, ang i-judge ka-look-alike ninyong artista. Sino gusto mo una? Ikaw muna. Sige. Hindi ako lagi. Ilang palakasan di ba ng loob nag-artista nung bata ako? So sabi like, di ba sa artista ka? Sabi ko, Piolo Pascual. Mga ganun ako. Pero hindi minsan John Lloyd Cruz. Ano iba-iba pa? eh. Derek Ramsey. Konti, meron. Bigay natin yan sa Ikaw, kanya. Nikki. Ako laging si Alex Gonzaga. Lagi. pwede, Sorry pwede, sis totoo, kung totoo. ano. Ikaw, Jess. mahulugi. Wala, hindi kasi ikaw artistahin. Hindi. Hindi, masyado daw kasing Jester de los kakaiba Angeles. ang dating ni Jess. Yun. Hindi, natanong ko yan kasi trending ngayon sa TikTok. Ang challenge na side view look-alike. Pero ang iba, tila, eto na nga, Ayun, palakasin yun na lang ng loob. B, side view daw B. Taylor Swift. B, ang bigas daw B. Miley Cyrus. B, ang naong daw B. Selena Gomez. Yay! Nilaro ng magkakaibigang Yam mula Butuan City ang TikTok trend. Ang isa sa kanila, kalokalike daw si Marian Rivera at Bini Joanna. Habang ang isa, kamukha raw sina Francine Diaz at Andrea Brillantes. Ang video na yan ng content creator na si ASV, meron ng higit 1 million views sa TikTok. Jess, Jess. Benta Jess, siya Andre Felix. Ito, sino dito? Hindi nga daw, John Lloyd nga lang, tapos Derek Ramsey daw pag medyo tan, gano'n. Pagbigyan na. Pagbigyan po mga kapatid. At yan ang mga impormasyong dapat nyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.